Ayun, magandang umaga po sa lahat. Morning po! Morning! Morning! Okay, so sana po tayo. Magandang umaga po sa lahat at tayo simula sa ating seminar about science and the Bible, Seminar 2025. Title po natin is Understanding Science. Sinong mahilig sa science dito? Ang bata? Wala. Maganda yan. Sinong favorite subject ay science? Sino ang Bible? Gusto? Ngayon, pareho. Ayan ang maganda dito, especially ating objective po, no? Ay, of course, tumibay ang ating pananampalataya. Dahil nagamit ang away ang kasinungalingan po, no? And even yung ibang katotohanan, yung sabihin, nililito na tayo, no? So, sa panahon ngayon, if you know, tayo mga kalaban ng Panginoon, what they do is, nagamit nila yung science, kuno, para isulong yung kanilang objective, no? Which is rejection of God. Kaya sa atin, babalik rin natin. At hindi po bago to, no? Kasi talagang isang nga po to sa topic na napaka-importante. Kaya natin tinatakel. Ayan, so, kasi yung iba, parang namimili either science ka o Diyos. Ganyan yung iba eh, nasabi. Faith o religion. Bible o science. So, pinaglalaban ba nila? Hindi naman kailangan, dapat nga magsuportahan niya. Talagang yun yun. Kasi ano ba definition ng science? Yan ay systematic study of tingnan natin dito Ang naalala ko sa school namin is yung pursuit of truth. Yan ang naalala ko nun. Gusto mong malaman totoo, aralin mo. Yan. Sabi sa ating definition dito, the knowledge or system of knowledge covering general truths or the operation of general laws, especially as obtained and tested through scientific method. Though actually, sa dapat alam na natin ngayon, hindi lahat ng katotohanan na-observe kasi ng mata. Okay? So, medyo kulang yun. Kaya nga may definition pang ilan dito. Ito naman, such knowledge or system of knowledge concerned with the physical world. Mali na rin yun kasi hindi lang physical science eh. Kaya nga subdivided ang science sa physical and then, ano pa yung isa? So, medyo may sablay din dito. Pero may lang, at least naiintindihan natin. Karamihan, nag-aaralan, physical kasi yun na nakikita natin o observe. Okay? Walang sa palo itong isang to. And then, iba na to. So, marami kasing tinatawag na sa so, state of knowledge, knowledge distinguished from ignorance or misunderstanding. So, sa Bible, nasa na definition ito? Yan, so, pangalawang objective natin, yun nga, yung kasinungalingan ng demonyo, dapat ay ma-destroy. Kasi yun nga, ginagawa nila. Ayaw ng demonyo, of course, na maniwala tayo sa Diyos, sa Bible. Hindi ka naniniwala sa Bible, may hirapan kang maniwala sa Diyos. Doon iba, naniniwala kunwari sa Diyos, hindi may define. So, malabo yun. So, dapat maging malinaw sa atin lahat ng bagay na to. Okay? So, ngayon, na-define ko na yung science, knowledge naman. Ito, puro knowledge yung ating nakita, di ba? Ano may knowledge? The fact or condition of knowing something with familiarity gained through experience or association. So, ito ay medyo basic na, no? Ito yung naiipon natin sa ating utak na bagay-bagay, especially fact, no? Hindi kalokohan. Okay? So, ano may skill? Nabanggit kanina yung skill eh.
Kasi sa pag-acknowledge, pag-accumulate ng knowledge, pag hindi ka sanay, hindi ka alam, hindi ka marunong, hindi mo rin makukuha yung tamang knowledge. Tama ba? For example, kala mo, tinanggap mo na katotohanan yun, nilagay mo sa utak mo, nilagay mo sa textbook mo, may kita natin mamaya. So, knowledge ba yun? Parang basura yun sa, repository ng... Pakaya na nga yan, Stephen. Wala ka nang ginagawa dyan. So, skill. Skill, of course. Karunungan, ability to use one's knowledge effectively and readily in execution of performance. So, kailangan alam mo. Truth. Ano yung truth? Katotohanan. Nabagit natin kanina, hindi pwedeng ipunin yan. Mali pala. Kaya yung problema sa mga kulto, sa mga atheists, pinaniwala mo isang bagay, hindi ka sigurado, o talagang konta na, yung mga bakla, ganun din. Ito, may nanlilimos na naman. Bakit ganyan yung mga attitude ng tao minsan? Akala nila tama yun. Mas tayo din, ano nyo din. So kaya yung pinag-usapan natin ngayon, i-reconcile natin yung science, faith, yung Bible, katotohanan, and then history din. Okay? Sabi nga nila, ang daming fake news ngayon, di ba? Talagang meron. Kaso minsan ang pinaka-fake news, yung mga mainstream media, mga politiko rin eh. Tapos ngayon sabihin nila, nakatawa yung GMA. Kami ang katotohanan. Ang tindi nito, blasphemy na yun ah. So kung tayo, mahina rin tayo, supposedly tayo nag-ibig ng katotohanan, kawawa naman yung ibang tao. Wala na, parang doon na lang sila sa kamalian. Kaya yung history, so mag-iingat din kayo, lahat na pinag-aaralan nyo may din yung influence din po yan ng kung sino yung nasa kapangyarihan nga daw, no? History. Sila nagsusulat niyan. So, pero may mga bagay kasi hindi nila pwedeng basta pasinungalingan. Okay? Mahihirapan sila. Kasi yun ang ibig sabihin ng katotohanan, lumulutang po yung katotohanan. Eh. Hindi mo pwedeng, parang kayo, subukan nyo magsinungaling. Madali ba? Depende, iba, magaling magsinungaling. Pero tama, hindi madali kasi, may mga investigador dyan. Tatanong, saan ka nang galing? Dito po. Nakita kita dito eh. Patay ka na. Sinabi mo kanina ganito eh. Diba? Okay, so tuloy lang natin. Now, science pa rin tayo. As a subject, ano yan? Kaya tinanong kanina sa inyo ano yung paborito na science. Ano yung napansin sa science? May mga anak ko, nitingnan ko, ano bang lalagay nila sa science? Masyadong generic eh. Kasi ang in-specialize sa panahon natin sa mga bata ngayon, tama naman, language, English, and then math. Kasi dahil yung maganda, yung math ay basic yan, maganda at matagal yan eh, yung skills na ma-accumulate mo para later, pagdating mo ng ganitong edad, ay magaling ka na. Kaya inuupisahan niya ng bata. So, unti-unti, ganun kasi yung math eh. Science pa, ano yun? Yan, so medyo generic general knowledge. Kaya wala kang halos limit sa ilalagay mo sa science subject. Kasi nga, ang math mismo, science din yun, di ba? Mathematics. And then, language, math din yan. Science din yan, sorry. Kaya gusto ko nga sa inyo yung branches of science eh. Tingnan ko nga dito. Para sa introduction natin. Yung lahat, kasi bukod sa physical, kalimutan ko yung ng natural science, yun yung physical. Kasama yun. Ayun, no? Siya ang unang lumalabas, oh. Ayun, meron ako dito. Hindi ko napakita sa inyo. Introduction lang naman to. Good night. Ayan.
Ay, ako. Yan, natural sciences, which is the physical sciences. Lolo ko pa to. Ang dami talagang problema. So, ito lang yung nakalagay dito. Astronomy, saan yun? Physical pa rin yun, no? So, sabi dito, formal sciences. Yan lalagay po yung logic, math. Yan, formal. Then natural is cosmological, geological, physical, chemical, and biological. Life science, biology yun. And then yan, social sciences. Doon iba sinasabi parang di totoong science. Yung science pa rin yun kasi may nag-iaralin mo eh. Pero hindi nga siya, parang ang hirap niyang ikumpara sa mayabang din kasi kahit yung mga teacher eh. No? Lala ko yung aking teacher sa electrical engineering. Makilala niyo ba yung bad? Buhay pa ba yun? Kalimutan ko din. Basta kamukha ni... Kalimutan ko. Ha? Ay, hindi. Iba pa yan. Ayan. Ano naman yan sa algebra. Tsaka ano yun. Trigonometry. Pag yun ang lili mo, sabi mo, hindi siya, magtrabaho siya. Hindi pa rin kayo marunong. Pag sinabi ng lili mo, magtrabaho ka! Ganun. Para hindi, pabuisit itong mga ito. Na-record pala yun. Okay lang. Saan na ba tayo? So, systems theory, decision. Napakaraming to, lalo sa panahon natin ngayon. Ano yan? Ha? Sige. Then yan, sa computers, yan, napakarami. Hindi yan. Yan. So, nasabi ko lang yan para hindi kayo malito. Kasi nga, yung iba, di naniniwala yung mga social sciences ay science. Kasi nga, puro observe lang sila, theorize. Pero totoo rin actually yun. May mga nabanggit nga ako sa inyo. Ngayon, alam na alam ng mga politiko yan eh. Ginagamit nila yan. So, hindi nila sila napakagaling. Pero yung dating studies and results ng studies na yun, nagagamit nila. Ayun pala yung aking next, no? Yan, so, ngayon naman, madalas nasabi rin yung science as a force of change. Ibig sabihin, gusto nilang may mabago, nagre-research, nag-aaral. Kaya nabanggit ko dyan, pwedeng sa good, kunwari, industrial revolution, bakit ang daming na nilang goods, no? Nagmura, napakaganda ng technology. Kasi ginamitan una yun ng science bago yung mag-produce ng products, inaral nila kung paano. Okay? So, alam nyo ba yung mga sikat na mga sinasabi nila in history, yung transistor, yan daw is sa mga tawag nila doon, point na talagang laki nung nabago. Nung na-invento yung transistor, papunta na sa computer. Yan, engine, yan, very good, no? Hanggang ngayon, may mga engine pa rin. Dati steam engine lang yan, pero na-revolutionize din yan nung in diesel and then gas, no? Pero diesel, yan. Combustion. Yan, ang tawag dyan, internal combustion. So ngayon naman, puro electric naman, no? So pwede rin sama-sama. Nabanggit ko, naalala ko kasi mga politiko, di ba? Yun nga, yung ginagamit nila yung research, understanding about something, nagagamit nila sama-sama. Yung iba naman, puro pera-pera, yung iba kapangyarihan. Okay, so naintindihan nyo na, kaya yung subject natin yun, napakalawak yun. Yan, so yung mga nagkakaroon ng innovation dahil sa science. Sinabi innovation, mga bagong bagay, no? Pero sabi din sa Bible, wala na ng bago eh. Naiiba lang. Pero hindi siya bagong-bago na talaga, no? Yan, so ginagamit din ang oppression. Yan, yung naalala nyo ba yung may pelikula kasi Imperial Japan. Napakalakas sila, ayaw nila magpasakop, ayaw nila manakop.
Noong unang panahon yon. Pero nung nauso yung gunpowder, kala nila pwede lang yung pana-pana. Kasi na ano sila, nasakop sila. So yung science pwede rin gamitin sa masamang means of oppression. Kaya mag-ingat at ilagay niyo yung ating perspective sa tama, obviously. Hindi tayo nag-iisip ka, gamitin yung science para magpapera lang, magpakasarap, panloko, huwag ganun. Okay? This time, punta tayo sa ating formal, Actually, lang to, top 10 reasons we have to believe with the harmony of science and scriptures. Okay, classic po to. Walang ibang nag-invento nito, walang may-ari nito. Do yung compilation na gagamitin ko ngayon. Kaya to isang Christian group. Pero kahit yung mga matagal na, hindi pa siya buhay, ito na yung mga classic talaga. Reasons, pinakamalalakas na evidence, dahilan, bakit tayo dapat ay maniwala sa Bible at sa science at hindi dapat tayo mag-away dyan. Amen? Kahit sa mga klase nyo, sa internet, may ano ba, iniwala ka ba o religious ka? Ganyan po yung mga asal dyan So, kailangan kaya nyo explain to. Kaya inaaral natin to. Hindi ka papayag na, ba't mo pabipiliin? Hindi ka pwedeng, pareho. Yan. So, mamaya, pagkatapos natin, malalaman natin ang science saka ang Bible ay nagko-complement sa bawat isa. Yung science, patutunayan yung Bible patutunayan yung science. Amen? At huwag nyo tatanong, ano ba mas magaling, science o scripture? Sandali, kaya nga dinefine natin science sabi nga nila, ang queen of sciences is theology. Totoo po yun. Doon ngayon sa panahon kasi natin ay mayroon ding forces of evil na ginugulo. Okay? Ito na. So, meron tayo 10 at meron pa tayong mga extra. So, unahin natin yung 4 sa kahit 5 sa umaga. Number 1. Sandali hindi ko na basa yung ating scripture muna tayo. Ating tema. Psalms 19, kinabisado nyo ito dati. Kabisado nyo pa ba? 19:1. Kinanta nyo rin, The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Sa Tagalog, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ano ba meron sa heavens? Mamaya makikita natin mabanggit mga 3.2 points yan. Firmament, ano lang po yan? Sky. Sige na, sino nakasakay ng aeroplano? Yun hindi pa. Kung nakasakay ganyan, talaga lalo akong mamangha. Amazing. Doon ang dami na papanood nyo naman yan, di ba? So, alam nyo rin, yung mga drones. Day unto day, he uttereth speech, and night unto night, showeth knowledge. May napansin kayo dito? Yung kanina, definition ng science is knowledge, di ba? Sabi niya, there is no speech na maganda dito. May mga community education na magagaling yung mga tao. Okay naman yun. Pero, pagdating sa knowledge ng Diyos, walang limitasyon. Yun ang maganda doon. Kaya tayo pwede tayo mag-preach kahit saan. Kung kaya. Ito mas mahirap sa ibang ligo. Pero, kahit anong klaseng tao ka pa, mas madali nga yung mga hindi pa na-penetrate minsan ng technology, Pero dapat galingan din natin. So, there is no speech nor language where their voice is not heard. So, alam ng tao, sabi din sa Romans 1 yan, wala tayong excuse dahil pinapakita sa atin ng Diyos yung kanyang creation. Okay? And then, next ang ating tema is yung Daniel naman. Kilala niyo ba si Daniel? Siya ay matalinong tao. Siya po ay isa sa mga na-capture from Judah. Pero, isa sa mga sinabi sa kanya dyan is,
Marami yan, no? Pero isa si Daniel dyan, siya yung pinaka-chief. So, children in whom was no blemish, but well-favored and skillful. Yan, sa definition natin kanina, skills. So, hindi tatanga-tanga tayo dapat, mga Kristiyano. Yun ang isa mga gusto ko sabihin dito eh. Ibang, kahit mga pastors, inaalaw na nila, tanga ako eh. Hindi ako alam yan eh. Basta ako, ganyan lang. Praise the Lord lang. Dapat nga i-reconcile mo yun. Dapat gamitin mo pareho yung Bible, yung knowledge sa Bible, sa science. Yan ang ano. Kasi ito katulad yung ganda example, si Daniel, bata pa, pero matalino, all wisdom and cunning in knowledge, napakagaling sa karunungan. And then, ito yung title natin, Understanding Science. Amen. Kaya tayo naintindihan dapat natin science, hindi basta subject lang yan, ayoko niyan, gusto ko recess. Yung napakaganda ng science, at lalo pag tayo Kristiyano, at gusto natin gamitin tayo ng Diyos. And such the ability, kanina ability rin, ngayon ability rin naman to stand in the King's Palace. O isipin talagang may confidence siya kahit hari, haharapin niya. Kasi kung malakas man yung hari sa ibang bagay, yung ibang science hindi niya naintindihan. So meron kang confidence dapat. Amen? So ganun tayo dapat after nito, ng ating seminar, ano na? So kahit mga bata kayo, hindi yung tipong nahihiya kayo sa church o nahihiya. Kaya naniniwala ko sa Bible pero hindi ko sabihin. Okay? So hindi ka, huwag naman masyadong mayabang din, pero at least matutunan natin yung confidence sa scripture. Okay? So kaya balik tayo sa top 10 lang kasi napakarami nito, hindi natin matapos. So kaya focus lang tayo, alam nyo na, sa top. Okay, sinong mahilig sa dinosaur dito? Si George. George ba dito? Number 1. Bible and dinosaurs. Actually, dinosaur lang. Ano sabi sa Job 40? Napakahaba nito, pero sige lang. Ako na lang kasi mahaba. Sabi dyan, behold now, behemoth. So, sa Bible, binanggit din po ito sa, I believe, sa Psalms, tsaka sa, ito na nga, Job. Ang sabi dyan, meron daw isang klase ng hayop, hindi basta-basta, no? Ang Diyos na nagsasalita nito, which I made with thee. So, kasama ng tao, yung dinosaur. At siya naman ay kumakain ng grass. So, obviously, wala ang dinosaur ngayon. Tingnan nyo kapatabi nyo. Yung mga ganito kasi parang pinatayan eh. Mamaya makikita niyo dito. Lo now his strength is in his loins and in his force, and his force in the navel of his belly. Dito. Kilala ba natin na yung basura ata? Maayos ba yung park bud? Nakakadaan yung ano. Dito yung usual. Isa lang dala niya. Yeah, so ano kaya ito yung tanong ng iba eh. At yung ibang gustong kumita pa eh kung ano-anong pinopropose dito. Sino kaya ito? May mga Bible, may mga literature kayo makikita na dinidescribe nila ito. Iba, wala nang ganyan ngayon. O, tama naman. Pero sabi ng iba, hippopotamus daw yan. Alam niyo ba hippopotamus? Malaki rin yun, di ba? Kasi hindi ganito kalaki. Kaya sabi dito, he moved his tail like a cedar. Alam niyo cedar? Yan ay sikat na puno again sa Lebanon. Paulit-ulit niya sa Bible. Napakalalaki niyan. Nakatitibay. The sinews of his stones are wrapped together. His bones are strong pieces of brass. So parang bakal daw yung buto. Gaano katibay yun? May ganun ba tayong alam? May ganun ba hippopotamus? Hindi. Parang brass, parang iron. Is the chief of the ways of God. Kasi nga, ano bang komplikado? Plants o animals? So, siyempre, animals, gumagalaw yun, di ba? So, mabilis. So, komplikado din ang plants, pero hindi katulad animals. Ito yung pinakamalaking animals. Kaya talagang chief. He that made him
can make his sword to approach unto him. Kaya sinasabi naman dito, ang Diyos ang gumawa dyan, kaya niyang patayin yun. Kaya medyo may hint dito na pinatay talaga ng Diyos yung mga dinosaur. Okay? So, ang tanong lang dyan, yung sa science nga, kaya siya meron daw, boom. Tawag doon, meteor, kaya siya daw. Yung nasa yung tao. Sabi sa Bible, yung tao, tsaka yung dinosaur, magkasama eh. Ayan, so mali yun, di tayo naniniwala doon ha. Paano namatay yung dinosaur? Noah's flood. Ba't di sinakay? Hindi ko alam. Actually, may mga proofs na after kasi nung flood, nag-iba yung ating environment. Kaya kahit may nabuhay na dinosaur noon, hindi na kayang mabuhay yung mga ganong kalaking creatures. Okay? Yung nasagot doon, mabilis lang. So, di pa tayo tapos sabi dyan, surely the mountains bring him forth food, where all the beasts of the field play. He lieth under the shady trees and the covert of the reeds of fence. The shady trees cover him with their shadow, willows or brook. Ano pang gusto mong dito? Yan. He drinketh up river. So, napakalaki nito. So, sa palagay natin, ano to? Ito po yung pinopropose natin, no? Kasi ito lahat ay medyo, marami actually yan eh. Marami Soros yan, napakaraming klase, no? Pero basta ganyan, Brontosaurus something. Mahaba ang leg. Pero nakita niyo yung tail niya, napakalaki. Kaya pwede natin i-compare yan sa cedar tree. And then, nakita niyo naman yung laki niyan. Kaya ang lakas niya, nasa core dito. Hindi pwedeng mahina ang core niyan. Ganyan yung forma mo. Amen? So nakakamanghaba. Paano nalaman, dito tayo sa topic natin. Paano nalaman ng Bible na i-describe ng Bible, alam naman yung mga dinosaur, di naman alam ng mga tao yan dati. Kasi nga namatay, di ba nabaon? Wala na matagal na dinosaur. Bakit na isulat sa Bible yun? Yun ang tanong. Alam na natin, kasi nga, kilala ng Bible yan. Ang Diyos ang author ng Bible eh. At napakatagal na mas matagal pa yung Bible sa dinosaur. Hindi naman, pero obviously, sinulat kasi ang Diyos, sinabi sa tao, sinulat, and then kasama ni Job, ni Adam, yung dinosaur, and therefore, nasulat siya sa Bible. Amen? So, nakakamangha ba yun? Of course. Eksakto eh. Eksakto yung description ng Bible sa bagay na ngayon, ng science ngayon, nalalaman na natin. Dahil sa science, dahil sa paghinukay, archaeology, di ba? So, hindi dahil sa science, pwede tayong maniwala sa dinosaur kasi sinabi ng Bible. Pero, lalo tayo magtitiwala sa Bible at saka sa science kasi nagkakapareho sila. Yung description ng science and ng Bible. Amen? Ayun. So sana mangha kayo kung hindi natindihan. Okay? Ayan na. So, ano mo gusto sabi sa dinosaur? So, ito lang yung nakakatawa din sa iba. Huwag kayong maniniwala. Talagang okay tayo, naniniwala tayo sa dinosaur. Pero, huwag niyong masak yung sinasabi ng millions of billions of years ago. Kasi sabi sa Bible, wala pang 7,000 ng earth. Okay? Yan ang timeline ng Bible. Gusto niyo bang magkaroon ng dinosaur? Baka sa millennium, may restore yan. Nakakamangha yan, napakalaki. Sasakay ka dyan sa likod ng Jurassic Park. Kaya ano po yan, yung ma-appeal sa atin yan, yung mga pelikulang ganyan. Kasi totoo din yan. Okay, move on tayo. Ano pa kaya mas nakakamangha doon? Marami pa. And then, pakibasa nyo nga. Quarantine and pathogens. Ano yung quarantine? Ayan. Ano yung pathogens? Ito yung mga microscopic organism na pwedeng mag-cause ng sakit. Okay? Mamaya may another point tayo dyan eh. Pero ito especially yung may sakit, no? Kaya number 2, ano sabi sa Bible, sa Leviticus 3:46. Ay basa nyo, ready, go. All the days wherein the plague shall be in him, he shall be defiled, he is unclean, he shall dwell alone, without the cause of his
Okay, ito po yung sinasabi, obviously, Leviticus, mga priest, mga Levites. Ini-instruct sila kasi yung may mga bagay na pinagkatiwala sa kanila dapat alam nila. At sila yung mag-rules pagdating sa may ibang bagay sa buong Israel. So, isa sa mga sinabi doon, pag ang isang tao daw ay may sakit na nakakahawa, okay, ang dapat sa kanya ay, ang tawag sa kanya is marumi, no? Defiled. Is unclean. Kaya siya daw ay hihiwalay. Okay, alam nyo ba nangyari nung ang dami niyan eh. Kung ako kasi yung isa mga book report ko nung grade 6 si Isaac Newton. Sa Europe yun, talaga nababanggit doon yung Black Plague kasi talaga major yun sa history. Parang yan, yung pandemic last time, di ba? Pero peki naman kasi yan eh, pandemic. Pero sa Spain, nagkaroon din ng plague. Sa Europe, nagkaroon. Kaya naalala ko nun si Isaac Newton, dun mismo sa panahon niya yun, nag-isolate siya eh. Umiwas sa sakit. So anyway, ang nangyari nun, ang daming namatay. Okay? Sabi dito sa aking guide, mga infectious disease. So 14th century, 70 million lives were taken. So ang dami namatay kasi hindi nila alam na ito yung sinasabi ng Bible, pag may nakakahawang sakit, ano ka muna, di ba parang tayo? Kasi ba't merong pero okay lang yan. Nakakahawa din yan pero hindi masyado. Saka mahina naman, hindi nakakamatay. Pero yung talagang nakakamatay, ihiwalay mo muna siya para hindi mahawa yung iba. Kahit po sa mga nabubulok, di ba? Hindi yan nahalo sa So, paano natin nalaman ngayon ganun? Hindi naman natin nakikita yan, lalo nung panahon nila. Wala pang microscope. Natin malalaman. Observe mo lang. Pero mas maganda, sinabi kasi ng Bible. Kung binabasa mo yung Bible, iniintindi mo, naniniwala ka doon, na may mga sakit pala nakakahawa, kaya dapat ihiwalay muna, mag-isa muna siya, hindi naman sila patayin di ba? Isang pinapatay yung mga kasalanang heinous crime. Pero nagkasakit ka lang, di naman alam, nahawa ka lang din, ihiwalay ka lang saglit, and then, mapapabuti ka, mapapabuti lahat. Hindi nila alam dati yun. Ayun, nagsama-sama sila. May sinasabi pa dyan, wala dito eh. Sinasabi yung masama yung hangin doon sa bahay nila, mga ganun po yung Kasi nagkakahawa na siyempre yung mga pamilya. Hindi nila alam. Pero kung nalaman lang nila na may instruction pala sa Bible, may ganitong klaseng sakit, hindi sila napahamak. Amen? So ngayon, sa panahon natin ngayon, alam nyo ba yan? So napipicture na halos yan mga tinatawag nilang electron microscope. Nakikita na sobrang liliit. Ngayon dati microscope, kita na nga yan Ito yung mga bacteria. Nasa taas po, bacteria tawag dyan. Yan yung mga klase nila, spherical, rod-like, and then spherical. So again, sa bacteria, may good and bad. Okay? Nasa baba po, mga virus. Ayan, lahat yan masama. Kaya tawag pathogens. So yun nga, paano nalaman ng Bible yun? Sinulat lang naman ng tao yun. Hindi nga sinulat ng tao. Ang Diyos na marunong sa lahat. Nakikinig? Alam ng Diyos lahat. Di na pwede explain lahat sa Bible. Kaya sinabi nilang niya, ano yung dapat mong gawin? Pag napansin mo yan, ganito gawin mo. So pero, scientifically accurate pa rin. Nakita niyo yun? So ngayon, yun ang sinusunod natin. Pag may sakit na ganyan, dito ka muna. Tapos, alam niyo na, kahit yung mga, may mga sakit na nakakawa pa. Maghugas ng kamay. Mamaya punta sa hugas ng kamay. Iniwalay pa kasi dito So dahil may mga kailangang i-quarantine para pag gumaling siya, tinulungan yung katawan niya, hindi na siya makahawa, lalong hindi kumalat yung... Again, yun ang amazing doon. Paano nalaman ng Bible yun? Imagine nyo, paano yung wala kang microscope, pero yung finding natin ngayon, magko-coincide, magpareho, yung ating treatment ngayon, pareho nung sinabi ng Bible. Paano nangyari yun? Sino mas magaling? Science o Bible? Pareho. Kaso, nahuli yung science ng tao. So, pwede mo sabihin science din ng Bible yun
Pag binasa niya Leviticus, binabasa niya pa yung Leviticus, napakasakit minsan sa ulo. Kasi grabe yung detalye doon, pati sa ketong. Pag nakita mong ganyan ang kulay at medyo nakaawang, medyo nakalubog, tingnan mo muna at ganito gawin mo 7 days. Alam na alam ng Diyos yung sinulat niya sa Bible. Kaya never niyong i-underestimate ang Bible. If anything, mamaya may magandang testimony dito eh. If anything, dapat pag sinabi ng Bible, ano kayong sabihin? Lalo mo i-meditate. Baka may ma-discover ka pang di na i-discover. Oh. Men? Sinong gusto maging virologist dito? Microbiologist, virologist, meron din, di ba? Diyan na dati. Yung mga microscope kasi ngayon, di na naman kailangan mong gumanon eh. Yung mga ano ngayon, di ba? Electronic na rin, sa TV ka na nakatingin. Exciting ba? Paano nalaman ng Bible yun? Naku. Kasi totoo ang Bible. Ang Diyos na nagsulat niyan. At alam niya lahat. Bandang huli, yun ang magiging ano natin dito eh. Conclusion. Man, bilis natin ah. May question? Mamaya question and answer, no? Sige, okay lang. Tuloy natin. Ano pa? Ano yung number 1? Dinosaur. Na again, nahukay lang yan. Ba't may gano'n? Okay, nasa Bible na pala. And then viruses, pathogens, nasa Bible na pala. Tuloy natin. Number 3. Best ship dimension. Alam niyo yung dimension? Sukat. Ano yung 3D, di ba? Height, width, length. Ngayon, sa design po, kahit saan, nakita niyo mga fighter jet ngayon, ninidesign nila yan eh. Para mas mabilis, mas matibay. Ito pala sa mas basic ship. Alam niyo yung ship, di ba? Ang ship, pag may ship, dapat ayaw mong lumubog, syempre. So, merong ship sa Bible. Actually, ark lang naman, no? Hindi wala naman tong propeller. Pero, still, lulutang, no? So, binigyan ng, pakibasa yan, ready, go. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, and the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. 350 and 30. 30, 50, 300. Okay, yun na natin ha. Ano lang maintindihan natin. Science tayo ngayon. Engineering naman to ngayon. Paano tayo gagawa? Iba po, maniwala kayo sa hindi. Iba nanguhula eh. Hindi masama yun kasi may trial and error talaga yan kahit kami. So, ito yung ship. Gawin ko na lang ganyan ang itsura ha. Okay, maano. Ganyan. So, sa inyong height, ito yung height. Okay, and then yung width. And then ito yung length. So, iniisip nila, ano ba yung maganda? Kasi may iba, pag nakakita ka ba ng balko na square? Bilog. Pwede mong gawin yun. Yung mga hindi balko. Yung mga float lang. May mga float sa dagat na bilog eh. Pag ganyan. Pero gusto mo yung effective siya, hindi lulubog. Hindi tataob. Nakaka-recover po yan. Anong sukat kaya? Malamang sa panahon natin ngayon, sinubukan na lahat eh. Pero according to research, alam niyo na pagtanto nila, last 1993 lang, no? Buhay na ako niyan. South Korean Research Center conducted a scientific study comparing 12 hulls of different shapes. So, lahat na, sinubukan na nila. Pero, lahat ng best na dimension na tinatawag, kasi hindi ko na sinabing kailangan ganito haba eh. Okay?
Ano sabi kaninang length? 300. Height is? 30. Ang tiwala eh. Length is 300, breadth width is 50 and 30. So height is 30, this is 50. So ito is a proportion ang tawag po dyan. So kahit kung gusto mong palakihin pa yung barko, ganun ang nangyari sa kanila. Pag pinalaki mo yung ginawa mo 600 yung length, ano yung height na optimal na tinatawag? Pwede bang masyado mataas? Pwede kasi maaaring lumubog yun. Tataob. So, pwede mong i-transpose yan, pero ganyan pa rin yung tinatawag na proportion, no? Yung dimension. Pag naging 600 ito, malamang times 2 rin to, no? Yung width, and then times 2 rin to. So, pareho pa rin yung proportion yan. Naintindihan nyo ba? Ganyan po yan kahit yung cellphone yan, inaalam nila kung ano yung pinaka-optimal na madaling gamitin, madaling dalhin. Pagdating sa ship, according sa research, ay, alam na pala ng Bible. Ay, yun pala yung dimension na kailangan natin. Nag-research pa tayo, di nagsayang ba? Kung ginaya natin yung sinasabi sa Bible, tapos na usapan. The best na optimal na agad. Nakita niyo yun? E gaano kagaling yun? So, kailan pa ang Bible? Kailan pa yung Genesis 6? Napakatagal na. Kaya, minsan, ito yung pwede nating gawing take out dyan, no? Lesson. Pag sinabi na ng Bible, huwag mo nang questionin, sundin mo na lang. Pwede mong tingnan din. Tulad ginagawa natin ngayon. Pero bandang uli, huwag kang mag-conclude against the Bible. Kunwari, ano mo magandang pamilya? Magkakasama lahat, no? O, dalawang asawa. Pwede siguro yun, ginagawa nga ng iba eh. Kasi sinabi na ng Bible, isang lalaki, isang babae. Bakla, obviously, sa ano yun, basura, hindi yung abnormal yun eh. Ano pa yung mga lesson na ngayon inaano nila? Principles na inaalis nila. Ha? Kasal, wala na, hindi yung kailangan kasal, magsama lang, maghiwalay kayo. So, sinabi sa Bible na magkasama yan forever eh. Babaguhin mo pa. Divorce, nasa Bible din yun, di ba? Galit ang Diyos doon, gusto mo yun? Ano pa, sabi niya? Abortion, ayoko magka-anak muna, patayin muna, hindi pala patayin, ano. Hindi naman tao yun. Ganun ang mga argumento ng mga yan. So, binabaliktad nila yung Bible to their own hurt. So, sila mapapahamak. At tayo, society, pag tinolerate natin yan, sa damay-damay tayo dyan. Kaya tayo, yes, naniniwala tayo sa kalayaan, pero in-influence natin tao na mali yan. Hindi kita papatayin pag ginawa mo yan, pero kailangan malang mali yan. So, again, science, dimension, napaka-basic po niyan, design yan eh. Anong optimal dimension ng ship? Hindi lumubog. Ayun, sinabi na sa Bible. Ayan po yung yan. So obviously, wala naman, hindi naman na-picturean yung Noah's Ark, di ba? Pero yan yung mga drawing sa ano. Tama naman, pag tinignan mo kung ano yung modern ship, di ba halos ganyan pa rin yung ano. Hindi na tumataas dyan. Delikado, hindi na yan mas lumalawak, hindi yan ginagawang bilog, square. Hindi masyado mahaba. Nakita ng ship na ganito kahaba. Pabhabang ganyan. Hindi nila ginagawang ganun. Alam nila, mababali yun or something. Kasi gumagalaw sa waves, gaganon yun. Sobrang tagal na nito Noah's Ark ah. Yan nga sinasabi natin. Pag alam ng marunong yung nag-advise, minsan kahit di mo naintindihan exactly yung science behind that, yung nag-instruct sa'yo, alam nyo yun, hindi ka mapahamak. Amen? So even sa modern science actually, kung alam nyo, hindi po napakatalino ng mga scientists ngayon.
inadapt lang nila yung mga itinuro sa kanila na napatunayan na. Pag napatunayan na yan, di mo na questionin yan, i-apply mo na lang. Unless of course may compelling reason, pero pag wala naman, sumunod ka na lang. Amen? Paano naman ng Bible yun? Kasi ang Diyos ang author ng Bible. Amen? So bago dyan, pause ko muna ito ha. Hatiin ko lang. So may question ba? So sana na ano ko yung inyong curiosity.